mabibigla, sir, pagka baka may makuha pa kami ng ibang mga kaso niya. Of course, hindi rin namin dinidiscount yung possibility, sir, na kasuhan din namin siya habang nandito siya. Sir, bigyan niyo po kami ng background nitong kay pagkakahuli kay Francis Leo Marcos po. Yes, sir. Meron kami, sir, may mga formal complaint against Francis Leo Marcos. So, nag-file sila officially ng kaso dito sa NBI for investigation. Officially assigned sa Cybercrime Division yun, sir. Tapos, ang ginawa namin, sir, we conducted yung record checking, yung pagkatao ni Francis Leo Marcos. May nakita kami, sir, na isang kaso na sinampa sa kanya doon sa Baguio City for violation ng Republic Act 8050, yung optometrist law. At na-issuean pala siya ng warrant of arrest doon, sir, dated na noong 2018. Binerify namin, sir, standing pa siya. Yun ang sinerve namin, sir. Nakapangalan po ba kay Francis Leo Marcos? Kasi maraming nagsasabi hindi ito yung kanyang totoong pangalan. Sir, nakapangalan doon sa Francis Leo Marcos, yung warrant of arrest na yun. Oo. Tungkol saan po yung nilabag niya po, sir? Ano po yung ginawa niya at lumabag siya po doon sa batas? Sir, hindi namin kasi malaman yung background ng case. Kasi ang nakikita lang namin, sir, dito sa NBI, yung warrant of arrest na ini-issue sa isang tao. Kaya yun lang ang verify namin, sir. Hindi namin kinuha yung case folder. So yung background nun, sir, hindi namin alam. Pero ang tinetermine lang namin kung valid pa yung warrant of arrest against sa kanya. Okay. Pero ang pagkakasabi niya, sir, ini-explain niya is that parang nagbibigay siya, sir, ng mga libreng mga salamin. Yun ang explanation niya. At yun nga, nag-file sa kanya ng kaso yung parang association, sir, ng mga optometrists. Saan na po ngayon si Francis Leo Marcos, sir? Nandito po siya. Nandito pa siya, sir, sa NBI. At dito muna siya madidetain. Okay. Ano ba siya? Bukas na ba mapoproseso yung kanyang meron bang piyansa niya na sinabi dyan? Sir, meron piyansa yon sa in-issue sa warrant of arrest sa kanya sa Baguio. 24,000 yata yung warrant. Pero meron isang warrant against Norman Mangusin. Ang sa tingin namin na totoong pangalan niya. May warrant yung qualified human trafficking. Na-issue naman ng korte dito sa Manila. Oo. Yun, no bail yun, sir. Kaya yun, tinitingnan pa namin. Paano nila gagawin? Assisted by a counsel naman siya, sir. So, yung legal strategy nila on how they're going to address yung issue ng mga warrant of arrest na yan, nasa kanila na po yun. So, ibig sabihin, may warrant siya doon sa Baguio at may warrant din ito siya sa Maynila. Tama po ba? Tama po yan. Meron pang isa sa Gapan, yung violence against women naman sa Nueva Ecija. Yun, sir, bailable lang. Hindi ko lang matandaan kung ano ang recommended bail doon sa violence against women. So, ibig sabihin, lahat ng mga warrant of arrest po niya, sir, i-collate po ito ng NBI. Tama po yun, sir. Continuous pa rin ang pag-research namin tungkol sa totoong pagkatao niya, sir. May mga possibility din kasi, sir, di ba, na ang tao, pag umiikot sa iba-ibang lugar, nag-iiba-iba din ang pangalan. So ngayon, sir, very thorough ang namin ngayon, ang research sa pagkatao niya kasi meron na kaming fingerprint niya, meron na kaming mga identifiers niya, at yun ang mga susundan namin, sir. Hindi kami mabibigla, sir, pagka baka may makuha pa kami na ibang mga kaso niya. Of course, hindi rin namin dinidiscount yung possibility, sir, na kasuhan din namin siya habang nandito siya. So, ibig sabihin, kahit na makapagpiyansa siya, dito po sa kaso niya sa Baguio, possible hindi pa rin siya makakalaya or magdedepende pa rin doon sa warrant na iba? Magdedepende. Kailangan lahat, sir, kasi nang issue na warrant of arrest sa isang tao, kailangan niya isettle lahat yun. Magagaling lahat ng release order dun sa mga iba-ibang korte na nag-issue ng warrant of arrest sa kanya. So, ihahatid niyo po si Francis Leo Marcos sa Baguio City? Sir, depende kung ano ang magiging utos ng husgado, pero kami, obligated kami na i-inform sila, sir, na sinerve namin yung warrant of arrest na in-issue ng korte. At the same time, kailangan namin siyang i-produce, sir. Kailangan i-orderan kami ng korte. At the same time, kukunin niyo na rin yung kopya doon sa iba pang warrant of arrest, kagaya doon sa Maynila. Kung sa Maynila, sir, meron na kaming kopya. Okay. Nasa amin na. Inihintay lang namin kung ano ang further instruction or orders coming from the court. Ano naman yung nakalagay doon sa Maynila? May piyansa po ba yon?
Yung tinitingnan namin, sir, yung qualified human trafficking kasi no bail nakalagay. Mhm. So medyo baka magtagal pa kasi kung Opo. ito nga mapatunayan nga siya nga ito. Pero Francis Leo Marcos din po or Mangusin. Yung sa Manila, sir, yung sa qualified human trafficking, Norman Mangusin yan, sir. Pero dininay ba niya na nung nakapanayam ninyo diyan, dininay ba niya na siya ito? Katulad din, sir, ng unang-una nung nilapitan namin siya, sinabi namin na may warrant of arrest kami sa Baguio. Ang tendency niya at sinabi niya na hindi siya yon. But later on, sir, nakipag-usap kami sa kanya and na-convince naman siya na siya yon. At the same time, may nilabas siyang isang kaukulang deceased order, sir. Pero luma na yon, so hindi na valid. So, ang valid doon yung warrant of arrest niya. Pero yung ano sir, yung dito sa Maynila na Mangusin, inamin ba niya yon or Sir, yun nga, sinasabi niya na hindi siya. okay. Pero ang nag-file kasi ng kaso against him doon sa kaso niya dito sa Manila, sir, NBI. So, Okay. kinausap namin ngayon yung actual agent na nag-file ng case against him. Siya nga yun, sir. Sinasabi niya. Okay. So kumbaga kasi kilala niya kung sino yung kakasuhan. Possible iba lang yung pangalan pero kung Opo. pwede pala yan sir kahit iba yung pangalan basta alam ng mga nagsampa na ito yung pinatutungkulan ko ito. Pwede 'yon. Opo. Tama yun, sir. Tama. Kailangan ma-identify talaga. Pero ang from investigator standpoint kasi, sir, alam namin kung anong common name o hindi common name. Pero ang Norman Mangusin is hindi common name. So in all probability talaga siya yun. As verified nga nung ahente na nag-file ng complaint sa kanya. Dito naman po sa may Nueva Ecija, ano naman po tungkol yung kaso niya doon? Again, sir, warrant of arrest lang kasi ang nakikita namin. Yung Okay. facts nung case, sir, yung case folder, yung details ng case, sir, hindi namin, wala kaming kopya nun, sir. Ang kopya lang namin is warrant of arrest. Wala nakalagay kung anong nilabag na kaso tungkol sa ang kaso yung ano? Yung sir, ang nakikita lang namin, sir, yung violence against women, yung Republic Act 262 yata, 9260. Di ba ano din yan? Non-bailable ba yan? Available Available yun, sir. Hindi ko lang matandaan kung ano specific recommended bail doon. Pero meron kayong maliban dito po sa mga warrant of arrest na ibinigay ng or yung existing na warrant of arrest itong tatlo na sinasabi nyo po. Meron pa kayong ibang reklamo na natatanggap against dito sa kanya? Meron, sir, may mga formal request for investigative assistance ang natanggap ang NBI against Francis Leo Marcos, sir. Or Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. For example, sir, di ba, may mga nag-umpisa naman yata to, sir, yung mga Green Meadows, Diba, yung mga post niya na kung ano-ano. Although noon pa nag-file ng kaso sa amin yun, sir. Kaya lang medyo talagang madami lang talaga inimbestiga ni NBI, sir. Kaya unti-unti namin na-research tungkol sa pagkatao niya. So, ibig sabihin itong tatlo, maliban pa dito sa tatlo, marami pang mga iba't ibang reklamo rin na inyo natatanggap against dito kay Francis Leo Marcos. Tama yun, sir. So, inimay-may namin, tapos nakikipag-coordinate kami sa other units ng NBI at baka pwede namin i-consolidate lahat ng kaso na na-file sa kanya. So, hindi pa natin masasabi kung magtatagal pa ba siya sa kulungan kahit na magpiyansa siya ngayon kasi ang dami palang mga reklamo against him. Tama po yun, sir. Tama po yun. Okay. Partner Angelo, baka may tanong ka? Sir Vic, may kumakalat na intriga, kung intrigang tatawagin ito, na si Francis Leo Marcos ay kapatid ni former Senator Bongbong Marcos. Sir, hindi ko masagot yan, sir. Pero meron na yata, sir, public pronouncement, sir, si Senator Marcos, sir, na hindi totoo yun, sir, di ba? Parang may na-interview na yata. Pati rin ata si First Lady, parang dinenounce din niya na Marcos ito. Opo. Parang ganun nga, sir. Pumutok na yung pangalan niya. Parang instant celebrity ang dating ng Francis Leo Marcos. Kaya nag-gain ng popularity sa social media at saka iba't ibang group chat. May mga nakikita akong gumagawa ng mga comments Pati nga si Ginoong Vic Lorenzo, nasama nga niya sa account. Nabigyan po ba kayo ng income nung sa YouTube niya, sir? Mukhang wala yata, sir. Kasi na yung interview po ninyo